Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Eddie. So for today's video, eto na naman tayo. Meron na namang nakawan sa NAIA. Isang British national ang biktima. At balik na naman ba ulit ang tanimbala kasi may bagong biktimang mag-asawang negosyante na papunta sana ng Thailand. Alamin natin. Details coming right. So matapos ang kontrobersyal na daga, bedbugs, mga ipis sa NAIA, eto na naman, may bago na naman tayong ibabalita sa inyo kabayan. Medyo hindi kagandahan ang balitang ito kasi may nakawan, may nasalisihan na isang British national sa Terminal 1 ng NAIA at meron ding mag-asawang negosyante na papunta sana ng Thailand at biktima ng tanimbala. So, balik na naman ba ulit sa normal ang ganitong kalakaran sa NAIA? Bago natin simulan, meron tayong video dito. Kasi kung naalala nyo, meron tayong in-upload na video na isa nating kabayan na galing Japan na nasira yung bagahe niya, ginupit, ganyan. Tapos medyo madaming nag-react kasi bakit sa bahay na daw siya nag-video. Hindi kasi natin alam yung buong pangyayari. Malay natin at nag-report na siya sa NAIA or sa dapat niyang i-report yung insidente na nangyari sa bagahe niya. At pagdating niya sa bahay, nag-video siya for awareness. Ito talaga, itong balitang ito, nasa news ito, nasa Frontline, nasa GMA Network. So, ipapakita ko sa inyo yung video maya-maya para malaman nyo kung ano yung nangyari. So, legit ito, hindi ito gawa-gawa. Baka may magsabi na naman dyan na peke. Kung peke, yung mga bigating TV network na yung babanggain nyo, di ba? Pero, ito naman, itong video ito, hindi ito sa paninira sa Pilipinas, hindi ito na i-degrade na naman natin yung sarili nating bansa. Nakakahiyaman, pero damay tayo dyan eh. Itong videong ito, para ma-aware yung ating mga kababayang uuwi ng Pilipinas or paalis man ng Pilipinas na meron na namang ganitong mga pangyayari sa NAIA. At merong nagreklamo, merong biktima at naka-broadcast pa nationwide sa Pilipinas. So, ang unang biktima ay isang British national. Kung tanda ninyo, inalis nila yung mga x-ray machine sa mga airport. Sa entrance ba? Sa Terminal 3, wala na yon. Kasi hindi ko na yun nakikita. Sa Terminal 2, wala na din. Pero, sabi ng Manila International Airport Authority na in-interview ni Sir Ted Filon, meron pang x-ray machine sa Terminal 1. So, dun sa mga dumadating at umaalis sa Terminal 1, pwede nyo bang i-confirm na meron pa rin silang x-ray machine sa entrance? So, papasok si passenger, British national, pabalik sila ng London, kasama yung asawa niyang Pinay. Nilagay ni pasahero yung sling bag niya para mag-go through sa machine. Inantay niya doon sa kabila para lumabas. Wala! Walang lumabas na bag. So, saan napunta? May hocus-pocus ba doon sa sa machine nila, sa NAIA, na nawala bigla? Kasi alam niya, nilagay niya talaga sa machine eh. Nakikita pa niya, pumapasok dun sa machine yung bag niya. Tapos andun siya sa kabila, nag-antay. Ba't di lumabas? Nawala yung bagahe niya. Buti na lang, wala dun yung passport niya. Nakaalis din yung mag-asawa, pero yun nga, nawala na yung sling bag niya, naka-file yung report. Sabi naman ng management ng NAIA, ano daw ito, sindikato. So, makikita nyo yan sa video ngayon na ipi-play ko. Yung pangalawang biktima is sa tanimbala, yung mag-asawa. Negosyanteng mag-asawa, papunta sa Thailand. Tapos may nakitang bala doon sa bagahe nila. Though, etong mag-asawang ito ay mga registered gun owner, pero sabi nga ng babae, ba't naman niya ilalagay sa maliit na plastic bag yung bala? Makikita nyo yan sa video. Bakit niya ilalagay doon? Alam niya kung ano yung mga bala niya. Gaya nga ng sabi niya, hindi yan yung bala na ginagamit ko sa baril ko. So, alam na alam niya yung gamit niya. At sabi nga niya, ba't niya naman gagawin yun? Ba't niya ilalagay sa plastic?
Ba't niya ipapahamak yung sarili niya na alam naman niya na nangyari yan noon? So sana nga, hindi bumalik yung tanimbala scam na naman. Kasi ang dami na namang mga kababayan natin ang mag-aalala. Alam mo yon, ang hirap kaya kapag may mga ganyang insidente kasi yung tanimbala scam noon, grabe, worldwide yun na balita. At kung babalik na naman yun, pahirapan na naman yan. Kasi yung mga kabayan natin gagastos para ibalot yung mga bagahe nila kasi takot silang malagyan ng bala yung mga bagahe nila. Kasi ang laking pera yung nakukuha nila dati na hindi ka makakaalis kapag hindi ka magbabayad ng certain amount. So, you as a passenger, malilito ka na or ayaw mo mahuli sa flight mo. So, majority, magbabayad na lang at go na dun sa gate nila. So, sana nga, hindi yan totoo. Sabi nga ng management na tanimbala is a thing in the past. At sana nga talaga, it's a thing in the past at hindi bumabalik ngayon sa mga terminal. Ito yung unang video ng British national na nawala ng bag. Nasalisihan at nanakawan ng sling bag ang isang British national sa NAIA Terminal 1. Inala ng Manila International Airport Authority, isang sindikato ang nasa likod ng pagnanakaw. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Ininspeksyon ng mga security personnel ng NAIA Terminal 1 ang x-ray machine na ito noong Sabado, March 2. Sa makinang ito sinasabing pinadaan pero hindi na nailabas ang sling bag ng isang British national. Hinala ng dayuhan, ninakaw ang kanyang bag. Base sa investigasyon, bibiyay na palondo ng dayuhan kasama ang Pinay niyang asawa nang dumaan sila sa departure area ng NAIA Terminal 1. Papasok pa lang ng check-in area, sinabihan na sila ng isang grupo na nagatid din umano ng isang pasahero. Nasalisihan umano ang British national habang nasa x-ray machine at kinuha ang kanyang sling bag. Hindi pa ibinigay ng Manila International Airport Authority ang kopya ng CCTV sa media. Pero nakita na raw nila ang grupong hinihinalang tumangay sa sling bag. Masasabi po natin, sir, na ito po ay isang sindikato. Dahil sa kanilang kilos po, sir, mapapansin po natin na sanay at talaga pong may sistema po sila. Magmula dun sa pagkuha ng sling bag hanggang po doon sa pagpasa sa mga nakaintay po sa labas. Laman ng bag ang wallet, cellphone at ID ng dayuhan. Nakatuloy pa rin naman ang British national sa kanyang biyahe dahil hindi naman natangay ang kanyang passport at plane ticket. Tinutukoy na ng mga otoridad sa airport ang pagkaakinanlan ng mga suspect. At gaya nga sabi ng management, modus daw yan. Paano nakakapasok yung mga taong ganyan na hindi authorized na pumasok sa NAIA at nagagawa yung mga ganon? Ito naman yung pangalawa, yun sa tanimbala. Dumako naman tayo sa NAIA kung saan hindi na lang surot at daga ang problema. Pinangangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala. Kasunod ng nangyari sa mag-asawang pa-Thailand na nakitaan umano ng bala sa bag. Ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Moro. Munti ka na maunsami ang biyahe pa Thailand ng mag-asawang negosyante na sina Charity nitong Enero. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng naka-plastic na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko, hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Sabi? Wala lang. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may pirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Inayagan naman silang mag-asawa na makasakay at wala rin kasong inihain sa kanila. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Ang dami nagtatanong, naka-civilian sila. May bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa ko. Pagkatapos ng insidente, ipinost ni Charity ang video sa social media para magsilbing babala sa publiko. Sa tanong tuloy, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa mga airport? Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video
para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Giit pa ng Office for Transportation Security o OTS, posibleng kina Charity talaga ang nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Kapag ka yung bag merong containing suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya, and then that baggage will be subjected for baggage inspection. It's only the time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Lumalabas sa atin kasi nasa bag niya eh. Pero nanindigan si Charity na hindi kanya ang nakuhang bala. Hindi, kasi meron po kaming meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na nakaplastic pa yung bala? Anong gagawin ko dun? Sa kabila niyan, hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng OTS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ng mag-asawa. Kasi especially kung 1 or 2 pieces lang, kasi marami naman nagdadala niya na sa paniniwala ng iba, it is anting-anting. In fact, almost daily nakaka-encounter kami ng ganitong incident. Pero paalaala ng OTS sa mga magbabiyahe lalo na dagsaan sa Semana Santa, huwag na magdala ng mga pinagbabawal na gamit para iwas kaso at abala. So ayan, in-explain talaga ni ate na hindi talaga sa kanya yon. Though yung Manila International Airport Authority, dinidiin na baka sa kanya daw talaga yon, nakalimutan niya lang, nakaligtaan. Pero siya, firm talaga siya, dinideny niya na hindi talaga kanya yon at alam niya yung mga bala niya sa baril niya. So parang talaga, nakakalungkot kung totoo man ito kasi nababalita na naman kabayan. At itong video natin is heads up ito na kung sakali man talagang totoo na bumalik na naman sila, ay nako, mag-ingat-ingat po tayo. Masamang imahe na naman to sa Pilipinas at sana magawan talaga nila ito ng aksyon. Seryosong aksyon ang kailangan nila para malinis ito. Kasi ang daming issue ngayon sa NAIA. Yung mga daga, yung mga surot, alam mo yon, walang proper disinfection sa airport. Tapos ngayon, ito, salisihan, nakawan ng bag. Tapos tanimbala ulit. Oh my goodness. Parang walang katapusan na talaga. I won't be surprised if the next few days or the next few weeks, meron na namang balita. And for sure, ibabalita ko yan sa inyo, kabayan. Hindi ko yan itatago sa inyo kasi karapatan nyo yung malaman at para makapaghanda kayo on your own precaution when you travel to the Philippines. So, gaya nga ng sabi ko nung una, hindi ito para siraan ng Pilipinas, hindi ito para siraan ang serbisyo ng NAIA, pero ito ay babala sa ating mga kabayan na uuwi na mag-ingat kasi in reality, nangyayari na naman. So ito po ang ating latest travel updates papuntang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito or pwede po kayong mag-direct message sa ating Facebook page, same handle, The Eton Squad. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na tiwala sa aming channel. Naway ang inyong biyahe papuntang Pilipinas ay maging smooth, stress-free at sana walang gamit na mawawala. Mag-ingat po kayo lagi. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.